Nakapasok na ba ang lahat? Okay, dahil kumpleto na kayo, Melan, panguluhan mo ang panalangin. Amen. Magandang umaga, class. Ngayon ay dadako tayo sa ating panibagong paksa, pero bago yan ay kamusta kayo? Mabuti naman at okay lang kayo. Ngayon ay magtatala muna ako ng liban. Sino ang liban ngayong araw? Wala. So, mabuti naman dahil walang liban ngayong araw. So, sino ang nakakaalala kung ano nga ba ang paksa na aking tinalakay kahapon? Janmar? Tama, ito ay ang nobela. Pero bago ako dadako sa panibagong paksa na aking tatalakayin, ay may unang gawain muna kayo. So, ito ang panuto ng inyong gawain. Buuin ang mga salitang hindi nakaayos sa loob lamang ng 5 minuto. So, ang 5 minuto ninyo ay magsisimula na. Tapos na ang inyong 5 minuto, ito ang mga tamang sagot. Una, tugma. Pangalawa, taludtod. Pangatlo, saknong. Pang-apat, tula. Pang-5 ay tayutay. Ngayon ay may ideya na ba kayo kung ano ang paksa na aking tatalakayin ngayong araw na ito? Algae. Tama, ito ay tula. Pero bago yan ay babasahin ko muna ang layunin. So pagkatapos ng aking klase, kayo ay ninasahan na A. Natutukoy ang kahulugan at mga elemento ng tula. B. Napapaliwanag ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng mga elemento ng tula. At C. Nakakasulat ng isang simpleng tula na may tugma batay sa kanilang nararamdaman. Ngayon ay alamin natin kung ano nga ba ang kahulugan ng tula. Ang tula ay isang akdang pampanitikan. So, ang tula daw ay isang akdang pampanitikan na naglalarawan ng buhay o hinango sa mga guni-guni. So, pwede ka rin sumulat ng isang tula na hango sa iyong guni-guni. Pinaparating sa ating damdamin at ipinapahayag sa pananatiling may angking kariktan o aliw-aliw. So, pwede rin na ang isang tula ay nagbibigay aliw sa mga mambabasa. Ito ay nagtataglay ng mga mahalagang elemento o sangkap upang higit na maging masining ang paglalahad. So, ang tula ay may mga elemento daw ito para nagbibigay ng mas masining sa paglalahad ng isang tula. So, ano nga ba ang mga elemento ng tula? So, ito ang unang elemento ng tula ay ang sukat. Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod. Halimbawa nito ay isda. So, ang isda ay may 2 pantig. So, bibilangin natin kung bakit nga ba may 2 pantig. Ito, isda. Isda. So, di ba may 2 pantig? Isda. Ako ay isang tao. So, may 7 pantig. So, bibilangin na naman natin kung totoo bang 7 pantig ang ako ay isang tao. Ako ay isang tao. So, di ba tama dahil may 7 pantig ang ako ay isang tao. So, may 4 na uri ng sukat. Ito ay ang wawaluhin o 8 pantig. Pangalawa ay lalabindalawahin o 12 pantig. Pangatlo ay lalabing-animin o 16 na pantig. Pang-apat ay lalabing-waluhin o 18 pantig. Pangalawa ay ang tugma. Ito ay tumutukoy sa pagkakapareho ng huling tunog o titik ng salita sa bawat taludtod. May 2 uri ng tugma. Ito ay ang tugmang ganap na patinig at di ganap katinig. Halimbawa nito ay mahirap sumaya ang taong may sala. Di ba? Ang huling salita ay magkatugma sila ng tunog. Ba, mahirap sumaya ang taong may sala. O magkaparehas sila ng tunog sa huling salita o titik.
Saknong, tumutukoy sa isang grupo sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming taludtod. So, may mga tawag ang bawat taludtod. So, ang dalawang taludtod ay couplet, tatlong taludtod ay tercet, apat na taludtod at quatrain, limang taludtod ay quintet, anim na taludtod sestet, pitong taludtod septet, at walong taludtod ay octave. Yan ang matawag sa mga taludtod. Kariktan, ito ay tumutukoy sa mga maririkit na salita para mapasaya ang mambabasa at mapukaw ang damdamin at kawilihan. Halimbawa nito, maganda. So, ang kariktan na ginamit sa maganda ay marikit. Sa mahirap naman ay dukha. Yan ang kanilang ginamit na kariktan. Ito pa ang mga elemento ng tula. Talinghaga, ito naman ay tumutukoy sa mga ditiyak na pagtukoy ng mga bagay na binabanggit. Ito ang mga tinutukoy daw dito ang mga ditiyak na mga bagay daw na binabanggit. So, like ng mga hindi kayo familiar sa atuan ng mga words. Tayutay, ito ay sadyang paglayo sa paggamit ng mga pangkaraniwang salita upang maging kaakit-akit at mabisa ang pagpapahayag. Ito daw yung mga pangkaraniwang salita daw na ginamit sa pagsulat ng tula para daw para mas maging kaakit-akit ang isang tula. Larawang diwa, mga salitang binabanggit sa tula na nag-iiwan ng malinaw at tiyak na larawan sa isipan ng mambabasa. So, ngayon ay ang larawang diwa daw. So, halimbawa nito, kapag ikaw ay nagbabasa ng tula. So, kahit nagbabasa ka lang ng tula, ay ina-imagine mo yung kung ano ang nangyari sa binasa mong tula, kung ano ang ginawa sa binasa mo na tula. Like that ba na i-imagine mo talaga. Simbolismo, salita sa tula na may kahulugan sa mapanuring isipan ng mambabasa. So, ang simbolismo, mga halimbawa nito sa isang tula. Tapos may ibon. So, ano nga ba ang simbolo sa ibon? Ito. Ibon, di ba? Ang ibon ay may kalayaan sila, freedom, like kung saan sila gustong pumunta, makapunta sila, like that doon ang simbolismo ng ibon ay kalayaan. Ngayon ay may katanungan ako. So, bakit nga ba mahalaga ang mga elemento ng tula sa isang tula? Angelica? Tama, dahil ito ay nagbibigay ng mahalagang para matukoy ang isang tula na may bisa talaga sila sa isang tula. Matukoy ang kahalagahan ng isang sinulat ng tula, may mga kawili-wili na basahin sa mga mambabasa. Ngayon ay ipagpapatuloy ni Ginoong Christian P. Tagara. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang talakayin. So ngayon ay pag-uusapan natin ang 5 makata sa Pilipinas na may ambag sa paggawa ng tula. Okay, yung unang tao ay pag-uusapan natin ay si Francisco Balagtas. Sino ang may alam kay Francisco Balagtas? Okay, Mian. Magaling. So ang tula na tanyag ni Balagtas, Francisco Balagtas ay ang Florante at Laura. Sino ang pamilyar rito? Okay. So ang tula nito ay ito ay isa sa pinakamatanyag na epikong tula sa panitikang Pilipino. Ito ay sumasalamin sa mga tema ng pag-ibig, hustisya at kalayaan laban sa mga mapang-aping lider. So, ang bahagi